na kung saan ang layunin ng Facebook Live na ito ay palaganap ang mabuting balita through social media kamukha po ng Facebook Live. Maraming salamat sa Panginoon sapagkat ang unang biyaya na ating natatanggap sa bawat araw ay yung magising tayo sa panibagong umaga. Na ibig sabihin, binibigyan tayo muli ng Panginoon ng pagkakataon upang magbalik loob sa Kanya, maglingkod sa Kanya, magkaroon ng relasyon sa Kanya. Na sa bawat umaga, lagi nating isipin na parang nagre-recreate uli ang Panginoong Diyos. Ang ating Diyos Ama, na kung saan nung una, nung nilikha niya ang sangkatauhan, ang mundo, lagi niyang sinasabi magkaroon ng liwanag, magkaroon ng hayop, likhain natin ang tao, kawangis natin. At pagkatapos niyang sabihin yon, sinasabi niya, it was good. So sa bawat pagising natin sa umaga, sana lagi tayong magpapasalamat sa Diyos at sabihin natin, ang araw na ito ay maganda, pagpala, sapagkat ito ay bigay ng Panginoon. Marami na tayong mga nakasabay na nakatulog kagabi na hindi na nagising. Ngunit tayo, na nagising sa panibagong umaga, ay pagpupuri, pagpapasalamat sa Diyos. Sapagkat hindi ordinaryo ang magising lamang tayo sa araw-araw. Sapagkat pag tayo ay tulog, hawak ng Diyos ang ating free will. Siya na magde-decide kung gigisingin tayo o hindi. So, purihin ng Panginoon. So, tayo po ay sama-sama munang manalangin upang tunghayan natin ang mensahe ng Diyos para sa Sunday Gospel. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ka mang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang kabutihan mo ay walang hanggan. Marami pong salamat sa panibagong araw na nasilayan namin ang liwanag. Nakita namin muli ang aming mga mahal sa buhay. Maraming dapat ipagpasalamat sa iyo, Panginoon. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Purihin ka magpakailanman. Sa oras ito, papasalamat kami sapagkat magbibigay ka ng spiritual na pagkain mula sa iyong salita. Panginoon, nawa ang mabuting balita ay makapagbigay sa amin ng kalakasang spiritual. Magpagaling sa aming mga sugatang espiritu dahil sa aming mga kasalanan. Malapit kami sa iyo na may kababaang loob, Panginoong Diyos. Humihingi po ng kapatawaran sa aming mga kahinaan, kasalanan. Panginoon, linisin mo po ang aming puso. Ang iyong bang lingkod ay lumalapit sa iyo na may kababaang loob at humihingi ng paglilinis. Nawa, Panginoon, bigyan mo ako ng mababang kalooban sa pagpapahayag ng iyong mensahe. Bigyan mo po ako ng karunungan upang maunawaan ang iyong layunin sa bawat isa. I pray, God, na makakarinig ng Sunday Gospel ay hipuin mo, Panginoon. Marami sa amin ang lugmok na sa pagsubok. Marami sa amin ang halos mawalan ng pag-asa. Marami sa amin ang patuloy na umaasa sa iyo. Ikaw isang Diyos na mahabagin at kahabagan mo ang iyong mga lingkod. Hindi ang kalooban namin, kundi ang kalooban mo ang makapangyari, Panginoon. Come, Holy Spirit, we need you, and come, Holy Spirit, we pray. Banal na Espiritu Santo, ikaw ay lumuklok sa aming puso. Puspusin mo ang iyong banal na Espiritu ang lingkod. Panginoon, ikaw ang gumamit ng instrumento lamang ako sa iyong mabuting balita, ang iyong mensahe. Pinapanalangin ko ang makakarinig, Panginoon, naway ma-focus ang aming atensyon sa iyong mensahe sapagkat ikaw, Panginoong Jesus, ay naparito sa sanlibutan, hindi para sa mga banal, kundi para sa aming mga makasalanan. Panginoon, nawa ang mensahe tungkol sa pagbabautismo, Panginoong Jesus, ang magbigay sa amin ng makita ang katotohanan mula sa iyong mga salita, na katotohanan ang pagpapalaya sa amin. Paramdam mo sa amin, Panginoon, sa oras na ito, kung gaano mo kami minamahal bilang iyong anak. Patuloy kang
kumilos, Panginoon, yung banal na Espiritu, sapagkat kung mayroon man dalawa o higit pang nagkakatipon sa iyong pangalan, ika'y naririto. At nanalig kami na habang pinag-uusapan, pinagninilayan ang iyong mabuting balita, ika'y naririto. Ang banal na Espiritu. Ang lahat ng ito'y dalangin ko sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kasi ng Espiritu Santo. Amen. So muli, welcome po sa Word of God Daily Gospel, at ngayon po ay January 11, 2026 na. At ang Sunday Gospel ang ating pong pagninilayan bilang pagkaing spiritual. Sapagkat tayo naman ay binubuo at nilikha ng Diyos, hindi lang katawang lupa, meron tayong espiritu, meron tayong kaluluwa. At ang Sunday bilang mga Katoliko ay tinutuloy natin na araw ng pamamahinga. So, pahinga sa trabaho, pahinga sa problema. Ganyan tayo kamahal ng Diyos, no? 6 na araw tayong nagtrabaho, nagpagal. So, ang 7th araw dapat iti para sa Panginoon. At ako po si Sister Angelica Dorde from Bulacan at isa po akong Katoliko. So, nawa, ang Sunday na ito ay maaaring meron lang magsisimba sa inyo, nakapagsimba na, o magsisimba pa lang mamaya. At meron tayong idea kung ano po bang gospel. Kasi yung pagsisimba, pinagkahandaan din po yan. Diba? Kasi tayo pupunta sa presensya, sa tahanan ng Diyos. Amen. So, bigyan na po natin ng parangal ang mabuting balita. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo, papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay dumating naman sa Jordan mula sa Galilea at lumapit kay Juan upang pabautismo. Sinansala siya ni Juan na ang wika, ako po ang kailangang bautismohan ninyo at kayo pang lumalapit sa akin? Ngunit tinigon siya ni Jesus, hayaan mo itong mangyari ngayon sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. At pumayag si Juan. Nang mabautismuhan si Jesus, umahon siya sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos. Bumaba sa kanya gaya ng isang kalapati at sa tinig mula sa langit ang nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Napuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Amen. So, ang pagbasa po natin ay nagmula kay San Mateo, chapter 3, verses 13 to 17. At ito po tungkol sa pagbabautismo kay Jesus sa Ilog Jordan. So, kung bibigyan po natin ng senaryo ang mabuting balita, ay dumating ang panahon na si Juan Bautista, pinsan ng Panginoong Jesus, ay muling nagkita upang sa ganon ay magpabautismo ang Panginoong Jesus kay Juan Bautista. So, kung isipin natin, no, makikita agad natin ang karakter ng dalawang tao dito sa ating mabuting balita. Si Jesus at si Juan Bautista ay nagpapakita ng kababaang loob. Humility. Tingnan nyo ha, si Juan Bautista, alam niya ang Panginoong Jesus, ang Mesiyas, ang tagapagligtas. Although ng mga panahon na yon, mas nauna siyang nakilala ng mga tao bilang isang propeta, bilang isang talagang pinaniniwalaan ng mga tao na may malapit na connection sa Diyos Ama. Pwede na niyang gamitin ang pagkakataon na yon upang magmayabang. Paano ba sa panahon natin ngayon na kapag nasa social media ka, sikat ka? Pwede mong gamitin yung platform mo sa social media para magmalaki, ipagmalaki kung ano yung mga achievements mo. Pero hindi. Si Juan Bautista, hindi ganun ang kanyang ginawa. Kahit kilala na siya ng mga panahon na yon, ay nandoon yung kanyang humility. Ang sabi niya, bakit ka magpapabautismo sa akin, Panginoong Jesus? Kasi ang pagbabautismo, ibig sabihin yan, nagbabalik loob ka sa Diyos. Nagbabalik loob ka sa Diyos, tinatalikuran mo ng mga kasalanan. Kaya nagpapabautismo. Ang Panginoong Jesus, siya perfecto, wala naman siyang kasalanan. Pero bakit kailangan siya magpabautismo? Makasalanan ba siya? Bakit lang yun sa mga makasalanan? So doon pa lang, nakikita na natin ang
sobrang kababaang loob ng Panginoong Jesus. Para din naman pinako siya sa krus. Wala naman siyang kasalanan, pero pinako siya sa krus. Humility na naman, yung pinapakita ng Panginoong Jesus. At si Juan Bautista, ganun din ang makikita natin sa kanya. Nasabi nga niya, kahit, di ba, kahit magdala lang ng panyapak mo, hindi ako karapat dapat. Amen. Na si Juan Bautista, kaya niyang talikuran ng lahat para sa mabuting balita. At itong dalawang karakter na to, isang kanilang layunin na pinagsisigawan. Ano yun? Magbalik loob na. Magbalik loob na ang mga tao. Excuse me. Talikuran na ang mga kasalanan. Yan na, pareho sila ng way of thinking. Kung bakit si Juan Bautista ay isinugo na yung sama. Kung bakit ang Panginoong Jesus ay nagkatawang tao, for one reason, magbalik loob tayong mga tao. Amen. Yun naman ang rason kung bakit ibinigay ng Panginoong Jesus sa kanyang buhay. Para sa ating mga kasalanan. Mga kasalanan. Amen. Pero, sabi nga ng Panginoon, hindi. Kailangan mo kong i-baptize. Kasi, kailangan natin sundin ang kalooban ng Diyos. Na Ama. Yung will of God. Kailangan maganap yun. At habang binabautismo sa tubig, si Jesus ni Juan Bautista ay nagbukas ang langit at may bumabang parang kalapati. At yun ay tinuturing na Holy Spirit. At may narinig na isang tinig. At ang tinig na yon nagmula sa Diyos Ama? Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Mga kapatid, kinalulugdan. Naman, sa ating mga Tagalog, medyo malalim yan yung word na kinalulugdan. Amen. Kung mapapansin nyo ang ating Jesus Cristo, nakalagay dyan, anak na kinalulugdan. So, sa ating mga magulang, masasabi natin na may mga anak tayo, kinalulugdan ba natin yung mga anak natin? Natutuwa ba tayo sa kanila? Masaya ba tayo sa kanilang mga ipinapakitang respeto, pagmamahal sa atin? Kinalulugdan. Pero alam naman natin na kahit ang anak natin, bawa meron kang dalawa, o higit pang anak, o kahit isa lang yan. Kahit gumawa na yan ng masama, mahal pa rin natin yan eh. Di po ba? Pero iba ang pagmamahal ng Diyos. Sobrang iba ang pagmamahal ng Diyos. Yung mga ipinapakita na mga kwento, mga parable sa Bible, kamukha ng prodigal son, o talaga namang, diba, kinuha niya lahat, yung kanyang mana, nagpakasaya, nilustay. Tapos nung walang-wala na, bumalik uli sa Ama. At ano yung reaksyon ng Ama? Masaya. Oh, welcome, magpatay ng ganito, yung pinakamaganda, kasi nagbalik na yung aking anak. Yung masasabi natin na, Lord, masyado kaming makasalanan, pero andito siya palagi. Lagi niyang sinasabi sa atin na, anak kita, mahal kita, ibinibigay ko na sa iyo lahat, ino-offer ko na sa iyo lahat, sa atin. Diba? Kaya ang Panginoong Jesus, ipinakita sa atin ng Panginoong Jesus, kung ano ang mga mapapalahan natin sa pagiging anak ng Diyos. Sapagkat kung ano ang Ama, yun ang anak. At kung ano yung anak, kung ano ay binigay sa anak, yun din ang ibibigay sa anak. Kaya kung anak ay binigyan ng, diba, sa langit, papunta sa langit, tayo din. Kung ang anak ay binigyan ng wisdom para makapagpagaling, magpahayag ng salita ng Diyos, tayo din. Just imagine, isang makasalanan tayo, tapos kung anong magagawa ng Panginoong Jesus, magagawa din natin. At napatunayan ng Panginoong Jesus sa pamamagitan ng kanyang mga alagad. Mga alagad na makasalanan, pero tumalikod sa kanilang mga kasalanan, at kung ano ang ginagawa ng Panginoong Jesus, nagagawa ng mga alagad. So, ang Panginoong Jesus, nakakapagpagaling siya ng mga may sakit, nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay,
nakakapag-cast out ng demonyo, nakakapagpayag ng salita ng Diyos. Nagawa yun ng Panginoong Hesus at transfer niya yun sa kanyang mga alagad. Amen. Ang Panginoong Hesus perfecto na yan. Deserve niya yun eh. Deserve niya gawawa ng mga miracles eh. Pero tayo, deserve ba natin yun? Iba kasi magmahal ang Diyos. Ang pagmamahal ng Diyos ay unlimited. Ang pagmamahal ng Diyos ay masasabi nating naghihintay, pasensya. Yung bang, eto, bugtong kong anak ko, eto, bibigay sa atin. Samantalang, kung ilan ng mga propeta, kung ilan ng mga hari ang isinugo sa atin. Pero walang nangyari. Patuloy pa rin sa pagkakasala ang mga tao. Kaya sinagad natin hodo na ng Diyos. Ama, eto na ang aking anak na lubos kong kinalulugdan. Inialay sa atin ang perpektong kordero. Amen. Ngayon, tayo bilang mga Katoliko, bininyagan tayo sa tubig. Lahat naman tayo mga Katoliko, di ba? Kasi meron tayong original sin mula kay Eva at Adan. And, of course, di ba natin alam yun? Mga baby pa tayo eh. Nung tayo binyagan sa tubig, wala tayong alam. Hanggang sa lumalaki at lumalaki at lumalaki na tayo, naiiba na yung ugali natin, according to environment, according sa pagpapalaki, according, iba na, no? Kaya, as a Catholic, mahalaga talaga sa atin ang baptism sa water. Pero, kamukha na nangyari sa pagbibinyag kay Jesus sa Ilog Jordan, yun ang pinakamahalagang binyag o bautismo na dapat nating ma-receive. Yung baptism sa Holy Spirit, meron nga tayo tinatawag na LSS, Life Spirit Seminar, di ba? Kung naka-attend na tayo, naramdaman natin kung ano bang ano doon eh, kasi may mga dinidiscuss doon about God's love, di ba? Bakit kailangan? Kasi ang Panginoong Jesus during His time, sinabi niya na kailangan ang isang tao ay isilang muli. Isilang muli. I think, kakausap niya doon si Nicodemo. Paano isisilang muli ang tao? Babalik ba siya uli sa sinapupunan ng kanyang ina? Ganun ba? Hindi. Kasi alam niyo, ang salita ng Diyos, hindi naman yan literal eh. Kapag hindi tayo nakakaintindi sa salita ng Diyos, hindi tayo humihingi ng paggabay ng banal na Espiritu, hindi literal. Kaya kailangan tayo bilang tao na nabuhay na sa mundo, nakikita na yung kasalanan, may sarili ng pag-iisip, pwede na tayo mag-decide, hindi na tayo baby. Kasi nagiging baligtad. Kung kailan tayo nagkakaedad, kung kailan tayo lumalaki, kung kailan tayo maraming nalalaman sa mundo, nagiging baby ang ating pananampalataya. Kaya sabi ng Panginoong Jesus, ano ba naman hanggang ngayon, gatas pa rin ang inyong kinakain. Puro malalambot pa rin. Eh dapat habang tayo ay lumalaki, dapat hindi pa nagmamature tayo spiritually. Yun ang kulang sa ating mga tao. We grow older, but we cannot grow spiritually. Nagiging para pa rin tayong mga bata na kapag nagagalit, nagtatantrums, kapag nagagalit, ganito, di pa parang bata. Bata in a way na negative side ha. Pero alam natin, na sinabi ng Panginoong Hesus, sino ang pinakadakila sa kaharian ng Diyos? Ang mga bata. Amen. So, anak, natanong naman natin sa sarili natin, ako ba talagang anak ng Diyos? Amen. Kasi sa mundo natin, alam natin na Jesus Christ will come anytime, no? Parang magnanakaw nga eh. Ang tanong, handa na ba tayo? Hindi po ba? Ibig sabihin, ang naghahari sa mundong ito ngayon ay si Satanas. Kaya tingnan nyo ang mga nangyayari ngayon sa ating mundo. Gera dito, away dito, mga korupsyon, mga hiwalayan, laganap ang kasamaan. At ang kasamaan ngayon digital. Social media. Hindi kamukha ng panahon ni Noe, nung unang gunawi ng mundo.
hindi siya advanced technology. Pero, ang pinagkaiba lang, nung panahon ni Noah, na ginunawang mundo, at panahon ngayon, ang pinagkapareho is yung mga tao noon, busy sila. May nagpapakasal, may nagtatrabaho. As of now, sa mundo natin. Ganon din, busy din tayo, di ba? Pero, nandun ang katotohanan na nagganap ang unang paggunaw. So tayo, hindi ibig sabihin na, okay ang buhay ko, okay ang pamilya ko, okay lahat, very fine. Yun nga doon nga biglang papasok ang muling pagbabalik ng Panginoong Jesus na parang magnanakaw. Kaya kailangan magkaroon tayo ng self-examination. Am I a child of God? Anak ba ako na kinalulugdan? Hindi basta anak lang ha. Ang gusto ng Diyos, kinalulugdan. Napiplease si God. Amen? Kasi, yun ang kanyang sinabi sa Panginoong Jesus Ito ang anak kong lubos kong kinalulugdan. Anak kong kinalulugdan na ibinigay sa ating mga makasalanan. Alam mo yung mga nanay, no? Maliit pa lang ang mga anak natin, bawal, hanggang maaari, wag patapuan sa lamok. We're giving the best sa ating mga anak. Lalo na ngayon, no? Ibang klase na ngayon ang pagpapalaki sa mga bata. Kung tayo noon, sa panahon natin, pwede tayong maglaro sa labas, tumakbo, madapa, masugatan, mag-amoy araw. Ngayon, hindi na ganon. Masyado na overprotective ang mga parents, yung iba ha. They don't want to go out yung kanilang mga anak, kanilang mga apo. Kasi takot silang, baka mamaya masugatan yan, baka mamaya, hindi ba? Dapat, hindi ganon. Dapat bayaan mong makipaglaro yung anak mo, yung apo mo sa ibang tao, sa ibang bata. Why? Kasi maliit pa lang sila, hinuhubog mo na sila sa mga simpleng pagsubok sa buhay. Nadapa yung anak mo, turuan mo, tumayo ka. Nakipag-away yung anak mo sa kapwa-bata niya, huwag mo siyang gagantihan. Diba? Yung from the very beginning pa lang, talagang binibigyan na natin ng turo. Sabi nga, ano ba natin papalakihin ang ating mga anak? Siyempre sa araw ng Diyos. Kasi ano kabuluhan na nakapagtapos nga ng doktor, attorney, professional, masteral, ang iyong anak. Pero kapos naman sa karunungan sa Diyos. Sapagkat ang katalinuhan ng tao ay kamangmangan o kadukhaan sa harap ng Diyos. Ang kayamanan ng tao ay karukhaan, di ba? Hindi. Kasi iba iba ang mundo sa mundo ng Diyos. Amen. Sabi nga, hindi naman kinakailangan mamatay na tayo muna bago natin maranasan ang kaharian ng Diyos. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nandito na sa puso natin. Sa puso natin. Pero, yun nga, sa pagsisimula ng bagong taon, 2026, meron tayong mga New Year's resolution. Hindi ko na ito gagawin, Actually, minsan napapalpak pa tayo sa mga New Year's resolution natin. Minsan nagiging ningas-pugon lang, di ba? Siguro mas maganda instead of New Year's resolution, why don't we focus doon sa spiritual na, kasi minsan sinasabi natin, hindi na ako kakain, parang hindi na ako tumaba, parang hindi na ako ma-high blood. We are always focusing, hindi ba sama, no? Hindi ba sama na mag-focus, maging maayos ang itsura natin to be in good health, no? Sabi nga, health is wealth. Pero sometimes nande-left over natin yung pinakamahalaga, which is yung ating spiritual connection sa God. Amen. Yung bang may mga tao na bili ng insurance, life insurance, educational insurance, yung bang ating insurance sa Diyos. Yun ang nakakalimutan natin. Why? Because ang naghahari sa mundo si Satanas, so nagdo-double, nagti-triple times si Satanas. Hindi papayag si Satanas na, advance na ng technology, isang pindot mo lang. Alam na yung, mapaparating mo na yung message mo, no? Siyempre, gagamitin na niya yung social media para palaganatin ang kanyang kasamaan. Anak tayo ng Diyos Diba? Kaya pag nasa pagsubok tayo, huwag tayong matakot. Sapagkat ang takot ay galing sa demonyo. Anak ka ng Diyos, tapos may problema ka, hindi ko yung kaya. Ayoko na. Hiwalay na kami ng asawa ko. May problema ko sa anak ko.
Ay, wala na akong pera. Diba? Sabi nga ng salita ng Diyos, ay, kung ang worries ang magiging dahilan para tayo ay umunlad, mawala yung problema natin, mag-worry na tayo lahat. Pero hindi eh. Anak tayo ng Diyos na dapat na kinalulugdan, na dapat hindi tayo nakakaramdam ng ganun. Or, maramdaman mo yung takot, pero di ba, pinapass by mo kagad? Hindi pwede. Nalaman ako. Anak ako ng Diyos na dapat niyang kalugdan. Hindi pwede sa akin, magpapatawad ako kasi anak ako ng Diyos. Hindi ba? Hindi kayo consider na anak tayo ng Diyos. Kung lagi tayong malungkot, galit, hindi yun ang anak ng Diyos. Amen? Kung ano si Kristo, which is ang buktong na anak ng Diyos Ama, we should be like Christ. Christ-like. And, of course, nung binibinyagan si Kristo sa Ilog Jordan, ang sabi narinig ko sa isang pare, ang Ilog Jordan daw, ang pinaka mababang ilog sa buong mundo. At ang Ilog Jordan daw po ay marumi na, polluted na nung time na yun. Ay, marami na pala ang Ilog Jordan. Ay, bakit doon pa nagpabinyag ang Panginoong Jesus? Eh, kasi nga, anak siyang kinalulugdan eh. Hinubad niya ang pagka-Diyos niya, lahat ng pwedeng ipakita sa atin para maintindihan tayo ng Diyos. Nagkatawang tao siya para maunawaan niya, higit sa lahat. Kung ano ba yung feeling na nalulungkot, nagagalit. Diba? Pero masasabi natin na sa pamumuhay at misyon ni Kristo, talagang ipinakita na siya anak ng Diyos. Ay ngayon, sa atin, paano ba natin malalaman na, ay, anak ako ng Diyos? Kasi nilikha ako ng Diyos. Lahat naman tayo nilikha. Pero hindi tayo makukonsider na nilikha ka lang ng Diyos, anak ka ng Diyos. Of course, galing tayo sa Panginoon, sa Diyos Ama. Pero meron tayong dapat na mararamdaman na anak talaga ako ng Diyos. I belong to the God's family. Paano? Una sa lahat, tandaan natin yung 3M, tatlong M. Yan isa pag sinasabi mo, ano ba yung tatlong M? Eh pag nag-asawa ako, gusto ko ng tatlong M. Ano yun? Lalaking madaling mamatay ba yun? Matandang madaling mamatay. Parang gano'n yata yun eh. Yung 3M, para malaman natin na tayo anak ng Diyos, una, anong unang EM? Kailangan tayo ay makinig. Makinig. Paano natin malalaman ang utos ng Diyos, ang gusto ng Diyos, ang will ng Diyos? Kung wala tayong napapakinggan. Sapagkat ang pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig. Amen. O, pag tayo nagsisimba, ano bang ginagamit natin? Pakikinig sa pare. Ano ba yung homily niya? Listening. Hindi ba? Minsan kung nag-aaway ang mag-asawa, hindi sila matapos sa pag-aaway nila kasi walang nakikinig. Gusto lahat magsalita. Eh sometimes, listening, ano yan eh, nagbibigay yan ng information sa ating isipan. Nakikinig tayo not only for information, but for transformation. Kaya kailangan makinig tayo. Kung hindi man tayo, nag-start pa lang tayo, hindi pa tayo talagang gano'n na magbabasa ng Bible. Pakikinig, ang daming tools ang Diyos sa pakikinig. Sa social media lang, may TikTok, may YouTube, may, di ba? Ang dami. Everyday lang eh. Sa Catholic faith eh, every 6 o'clock in the morning, merong daily gospel. O kung hindi man kayo dito sa Word of God, kasi itong Word of God Daily Gospel start ng 2019. At salamat sa Diyos hanggang sa mga oras na ito, patuloy na ginagamit ng Panginoon. Amen. Punta tayo sa, sino ba paborito mo, preacher, speaker, pare, diba? We have to hear the Word of God daily. Araw-araw. Hindi lang tuwing araw ng linggo na nakakarinig tayo ng salita ng Diyos. Tuwing Sunday lang. Kapatid, tayo araw-araw na nagkakasala. So we have to hear the Word of God every day. Sapagkat mismo na ang Panginoong Jesus na nagsabi na, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao,
kundi sa bawat salitang namumutawi mula sa bibig ng Diyos. At sinabi ng Panginoon na sa Josue na kaya ang Bible binabasa daw yan everyday. Pero syempre, ang hirap kasi talaga intindihin ng Bible kapag wala kang guide ng banal na Espiritu. So makinig. Makinig sa mga alam natin na may kaalaman tungkol sa salita ng Diyos. Makinig sa mga taong nagkaroon ng experience sa pag-encounter sa Diyos, sa mga nagbalik loob. Makinig. Kasi, yun ang sinasabi ng Panginoong Hesus sa mga Pariseo, Saduceo. Ano sinasabi ng Panginoong Hesus? Mga bingi, mga bulag, spiritually. Alam mo yun, nakakarinig tayo, pero pumapasok lang siya sa kanan, naman sa kaliwang tenga. Yung spiritual eyes, spiritual ears ang gusto ng Diyos na i-active natin. Ito na yung sinasabing buhay physical, pero patay spiritual. Ganon tayo eh. Di ba kumikilos lang tayo, tatrabaho, nagagamit natin part of na ating katawan, pero hanggang doon na lang. Yung spiritual natin na sinasabi ng Panginoong Hesus na nagpagaling siya ng may ketong. May ketong tayo, spiritual ketong. Spiritual leprosy. Na hindi natin alam, unti-unti na pala tayo nilalamon ng galit natin, ng ingit natin. Diba? Paano tayo sasabihin ng Diyos na, ito yung anak kong kinalulugdan? Kasi sa araw ng paghuhukom, tayo ay haharap sa Diyos. Masasabi ba ng Diyos na, ikaw, anak kitang kinalulugdan. You are my faithful servant. Halika, pasok ka sa aking kaharian. Makisalo ka sa aking kasiyahan. O baka sabihin ng Panginoon, sino ka? Taga saan ka? Hindi kita kilala. I-deny na tayo. Kaya habang nabubuhay tayo sa habag ng Diyos. Kapatid, kung tayo may humihinga ngayon, habag to ng Diyos. Hindi to dahil sa gusto natin. Kaya nga ang bawat araw, himala na. 70 years old ka na ngayon, kabe-birthday mo lang, the following day, 7 years old, one day ka na. Biyaya yun ng Diyos, habag ng Diyos. Kasi gusto lahat ng Diyos, tayo ay tunay na maging anak niya. Ang kahapuka ni Kristo. So number 1, malalaman natin na tayo anak ng Diyos kung tayo ay nandun yung pakikinig, makinig. At hindi basta pakikinig, nandun yung interes. Nandun yung interes. Kasi nasa simbahan ka nga, napapakinggan mo yung gospel. Hindi ka naman interesado. Parang, wala, dun lang ako. Para hindi naman nila sabihin na hindi ako nasasimba tuwing Sunday. Ang pakikinig, dapat meron niyang interesado ko. Ano ba yung gospel? Ano bang pagninilay? Ano, may sabi sa gospel, love your enemy. Ano bang gagawin ko? Oo nga, no, love your enemy. Kasi, hindi pwedeng ma-stuck sa pakikinig lang. Importante, nag-start sa basic pakikinig. Okay? Pangalawa, para natin malaman na tayo anak na ng Diyos. So, kung nakakinig na tayo ng salita ng Diyos, na open up, kasi ang pakikinig sa salita ng Diyos, ano yun eh? Alam ng katotohanan. Sabi nga, the truth will set us free. Sambahin ng Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Napakahalaga ng banal na Espiritu. Sapagkat, nung una, nilikha ang mundo, andyan ng Diyos Ama, ang anak, at ang Panginoong Hesus ay umakyat sa langit, natalangin siya sa Ama na tayo'y bigyan at iwanan ng magbabantay sa atin, maggagabay. This is the Holy Spirit. Kaya pag nakakagawa tayo ng kabutihan, ano yan, bunga na yan, banal na Espiritu. Hindi dahil sa, we should never say, ay, mabait ako, matalino ako, matuloy ako. No. Ang dapat makita sa atin ng Panginoon, kababaang loob, humility. Sapagkat may mga taong mabait pero hindi humble. Matulungin pero hindi humble. But once you are humble, ay nagbubunga na yan ng kabaitan, ng kasipagan. Ito ba? Ito yung karakter kasi ni Kristo eh. Karakter ni Juan Bautista, humility. Kapag nandun na talaga sa atin, ay anak na ako ng Diyos. Kasi perfectong Kristo na ang nandiyan, pero nagpakababa, ipinako sa krus, nagpabinyag sa maruming ilog sa Jordan para lang to sa mga kasalanan. We cannot beat the humility of Christ. Amen. So makinig. Pangalawa,
Anak ako ng Diyos. Ano yung pangalawang M? So, yung unang M, makinig, no? So, lagyan na natin ng check. Ako ba'y nakikinig? Ako ba'y nagninilay? Kapag nakakarinig ko. Ako ba'y nagninilay pag ako'y nakakabasa ng salita ng Diyos? Kasi pag nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, nakikipag-usap ang Diyos sa atin. Amen. So, pangalawa, malalaman natin anak tayo ng Diyos. Kung tayo, maisa sa buhay. Maisa sa buhay. Yun na sinasabi ko kanina. Hindi dapat puro information lang. May transformation. May pagbabago. Maisa sa buhay ko ba yung gospel na narinig ko sa Love Your Enemy? Maisa sa buhay ko ba yung gospel o salita ng Diyos na sinasabi na walang pagsubok na dumating sa inyo, na hindi kinaya ng lahat ng tao? Dapat ang Diyos, pagdating ng pagsubok, tutulungan tayo. Yung mga ganun ba? Yung mga nababasa natin na wag mong gawin sa kapwa mo, ayaw mong gawin sa'yo. Ito ba? Maisa sa buhay. Mahalaga yun. Parang sinabi mo na, nanood ka sa YouTube na, paano ba magluto ng kare-kare? Buti nood ka, kinig ka. Ganito. Eh, hindi mo makakain ng kare-kare kung hindi mo diluto. So, ganun din ang salita ng Diyos. Napakinggan mo, pero hindi mo naisabuhay, hindi natin naisabuhay, patay ang pananampalataya natin. Diba? Parang baso. Maglagay ka ng baso sa harapan mo. Ngayon, uhaw na uhaw ka. Anong gagawin mo? Diba dapat kunin mo yung baso, pumunta ka doon sa tubigan, kunin mo, magsalin ka ng tubig doon sa baso para makainom at mawala yung uhaw. Ngayon, kung yung baso titingnan lang natin kahit isang dekada, 10 taon, hindi yun maglalakad, hindi yun malalagyan ng tubig. So, pagsasabuhay, ang tanong natin, naisasabuhay ko ba? Naisasabuhay ba natin? Yun ang medyo, nagsimula tayo sa simple, no? Kaya pakikinig, di ba? Sabi nga sa pakikinig, nagbigay pa dyan ng kwento ang Panginoong Hesus tungkol dun sa mga hasik. Na, sige, ang daming nakikinig. Merong, ang salita ng Diyos na tanim sa daungan, sa dawagan, sa matabang lupa, sa batuhan, sa daan, di ba? Actually, madali na mo makinig eh. Pero pagkatapos mo mapakinggan, doon na yung pangalawang M. Maisa sa buhay ko ba to? Of course, ang hirap isabuhay ang salita ng Diyos by our own strength. Maisa sa buhay natin ang salita ng Diyos kung tayo ay magbabalik loob kamukha ng sa mabuting balita. Ang panawagan ni Kristo at ni Juan Bautista, magbalik loob na kayo sa Diyos, magbalik loob hanggang ngayon, magbalik loob. Kaya nga dapat everyday bago tayo matulog, we should pray ng forgiveness, asking forgiveness. Paggising, prayer ng pagpapasalamat, papupuri sa Diyos, thank you Lord. Bago matulog, patawarin mo ko Panginoon, kasi why importante yung pagpanalangin ng paghingi ng tawad? Kasi hindi na natin talaga alam kung gigising pa tayo kinabukasan. Diba? Tingnan natin mapiling panaginip natin eh. Kaya napakahalaga niyan. Amen. So kailangan maisabuhay. At paano natin ito maisasabuhay? Hindi natin maisasabuhay ang pagpapatawad, ang pagtulong sa kapwa, ang pagmamahal sa kapwa. Kung hindi muna tayo tatalikod sa ating mga kasalanan. Diba? Kasi yun sinasabi dito na kailangan nating isilang muli. Kaya binibinyagan. In spirit na Yung kumikilos na tayo, in spirit na Hindi na tayo Kasi dati ganito tayo, lasinggero, palakaway, nagmumura. Makikita na yung bago, diba? Ang sino mang nakipagkaisa kay Kristo ay isang bago ng nilalang. Wala na yung dati niyang pagkatao, siya ay bago na. Yun ang gustong makita ng Diyos sa atin ngayon 2026. Hindi bagong TV, bagong cellphone, kundi bago nating pagkatao. Sapagkat ang handog na inaasa sa atin ng Diyos ay tayo mismo. May sarili natin. And we cannot offer our lives sa God kung merong pride. Yan. Pride. Yan ang contradiction ng humility, pride. Hirap magpatawa because of pride. Ang hirap gawa ng kabutihan because of pride. Kanino ba galing ang pride? Sa demonyo. Gusto ng demonyo magmalaki tayo sa Diyos. Diba? Tingnan mo si Eva at Adan.
Hindi nila alam kung ano ba sila talaga. Ay, anak sila ng Diyos eh. Pero di ba nagpaling lang sila sa ahas? Oo, kainin mo yan. Magiging parang Diyos ka. Dapat noon palang sinabi na ni Eva, hindi eh. Sabi ng Diyos, wag daw namin kainin dyan eh. Tayo din. Pag nagkakaroon tayo ng mga pagsubok, nagwawonder tayo, anak pa talaga ako ng Diyos? Nandiyan ka pa talaga, Lord? Hindi ba? No matter what, kahit anong mangyari, kahit pakunin lahat ang meron importante sa ating buhay, hindi dapat nawawala ang identity natin, anak tayo ng Diyos. Sapagkat ang pagiging anak ng Diyos ay may kaakibat na kapangyarihan. Hindi espiritu ng kaduwagan, kundi espiritu ng katapangan. Kaya pag anak tayo ng Diyos, matapang. We are soldier of God. Matapang tayo. Amen. Matapang sa pagpapakita ng kababaang loob. Matapang sa... Kasi sa mundo, pag hindi ka anak ng Diyos, ano dito, ipin sa ipin? Murahin mo ko, mas matinding mura pa, bibigay ko sa'yo. Diba? Paano natin na tayo mabautismuhan sa banal na espiritu? So yun. Ano ba, check ba tayo doon? Pasok ba tayo doon? Maisa buhay? Of course, hindi natin lahat na isa sa buhay. Depende pa yan sa moods natin. Diba? Pero kailangan maisa buhay. Kamukha ng Panginoong Jesus, naisa buhay niya lahat ng salita na kanyang pinangaral. So, makinig, maisa buhay. Pangatlo, maibahagi. Maibahagi. Napakahalaga niyan. Diyan tayo na lahat palpak. Halos lahat. Maibahagi. Ano yun? Sapagkat the Great Commission, ano ba yung Great Commission? Ipalaganap ang mabuting balita sa buong mundo. Ang hirap naman nun. Ano yung pupunta ako sa Amerika, sa Australia, sa Canada, para to spread the word of God. Yun nga eh. Napakadali na ngayong magbahagi, to share the word of God. Ang timeline natin, ang Facebook natin, ano bang nakikita? Nag-glorify ba ang Diyos? Na kapag nakikita ng Facebook friends mo, yung timeline mo, nandun ba ang Panginoon? O baka mamaya sarili na lang na itataas, na ipagmamalaki. Grabe ang social media ngayon, napakalaki ng kakayanang sumira o bumuo ng relasyon sa Panginoon. Sa chat lang eh. Sa messenger lang eh. Kapag may nag-send tayo sa'yo ng message, sino ang nagbibigay ng emosyon? Yung nakabasa. Kaya kung ang dating nung chat mo doon sa tao, para sa kanya ay, nagagalit to. Ay, nagsusungit to. Nana. Kaya nga, di ba, may emoji to show the feelings. Kung masaya ba o hindi yung kanyang message. Maibahagi, ilan sa atin ang nagbabahagi ng salita ng Diyos every day. Of course, hindi naman lahat pwede maging preacher. Diba? Hindi naman lahat pwede magsalita. Kasi nga, merong gift of preaching na binibigay ang Panginoon. Kailangan ba kamukha ng ginagawa ko na everyday, magdi-daily gospel or whatever it is? Ibig sabihin ng maibahagi, gamitin natin nating platform. Since lahat tayo may cellphone, may social media, kung active ka sa TikTok, active ka sa YouTube, sa Facebook, why don't you share the Word of God, the daily gospel sa timeline? Kung ilan man ang iyong Facebook friends, halimbawa may 50 ka, 100, 5,000 na Facebook friends, isa doon may problema. Gusto rin magpakamatay? Hindi, i-share mo ang gospel. Diba? Narinig niya. We can be tool. Instrumento. And that's the mission of Jesus Christ. And ang mission ni Kristo, kaya siya nagkatawang tao. Para maibahagi ang kabutihan, ang pag-ibig, ang salita ng Diyos. Tayo, nagagawa ba natin yun? Hindi na nga tayo yung magsasalita eh. I-share na lang. I-share natin yung mga galit natin sa Facebook. Kung ano-ano.
why don't we share the Word of God sa ating social media account? That's a mission. Actually, utos yan eh. Great Commission yan. Hindi na tayo kamukha ng mga disipulo ni Kristo noon na maglalakad, akit sa bundok, sasakay sa bangka, pupunta sa kabilang ibayo. Hirap no? Ang hirap ng panahon ni Kristo mag-share ng gospel. Pero ngayon kahit nasa kwarto ka lang, nasa CR ka lang, ay narinig ko ang gospel. Share ko nga to sa ano ko, sa group chat ko. Isesend ko nga to sa nanay ko. There are many ways to share the Word of God. Or, pag halimbawa nakikinig ka ng gospel, lakasan mo para makarinig ng kapitbahay mo. That's a way of sharing the Word of God. Amen. Kailangan natin i-viral ang salita ng Diyos. Hindi yung kung ano-ano yung nagbabiral. Nagbabiral yung dalawang same-sex na nagkatuluyan. Nagbabiral yung tungkol sa diborsyo, siki, sulong. Nagbabiral yung abortion. Hindi yun. Maibahagi. Diyan tayo nagkukulang. Hindi ba? Maraming ways. But of course, yung kilos natin, yung action natin, pagbabahagi yan. Ang makikita ng anak ko, wow, si tatay hindi na umiinom ng alak. That's sharing. Sharing yan. Nagbago. Ang tatay mo. Dahil sa balik loob siya sa Diyos. Yung ating kilos, yung ating action, pagbabalik loob sa Diyos, that's also a sharing. Maibahagi. Sa araw-araw na ginawa ng Panginoon, paano natin na ibahagi si Kristo sa ibang tao? Sa ating kapwa. Amen. Kaya mag-ingat din tayo sa mga fina-follow natin sa social media. Mag-ingat tayo. Lalo na kung tayo nakakilala na sa Diyos. Tapos ang fina-follow mo, yung mga artista, yung mga influencer na kanilang pinopromote yung kanilang mga sarili, yung kasalanan. Tapos, andyan share, andyan comment, andyan like. Diba? Ganyan yan, no? Pagka nag-post sila na may like, share, comment. O sige, comment. Minsan, yung mga followers, sila parang nag-aaway sa comment section eh. Tapos kung i-share, nag-share na ng millions, ikita na yung may-ari ng account na yun, yung influencer na yun. Magtulungan tayo to spread the Word of God, lalo na kung nakakilala na tayo sa Diyos. Diba? There should be, ibahagi natin si Kristo eh. Natanggap natin si Kristo eh. Nagbagong buhay tayo kay Kristo eh. Yung kagalakan na meron tayo kay Kristo, ibahagi natin yun sa iba. Hindi mo pwede i-share, i-keep yun sa sarili mo. Meron kang boldness of sharing Christ. Kasi, ang banal na espiritu, may mga bunga yan, diba, sa Galatia chapter 5, verse 22. The fruit of the Holy Spirit is love, joy, kindness, peace of mind, peace, kasipagan, kahinahunan. Amen. Ibinabahagi yan sa kapwa. Pag may problema siya, ikaw punong-puno ka ng peace, ng love, bibigay mo sa kapwa mo. Hindi pwede saluhin natin yun. Amen. Kaya doon sa pangatlo, na masasabi na, ay anak ako ng Diyos kasi naibabahagi ko na si Kristo. Of course, sa ating pamilya, unahin natin ang ating pamilya, no? Ang ating asawa, ang ating anak, ang ating apo, ang ating biyenan. Ibahagi natin si Kristo. At syempre, maibabahagi natin si Kristo kung nakikita sa buhay natin. Hindi mo naman pwede sabihin, magpatawad ka, ay huwag ka mang-away, huwag ka mainggit. Tapos yun pala, inggitera pala tayo. Amen. Maibahagi. Everyday. Hindi man sa social media, sa kilos natin. Amen. Napakalaga nun. Kaya tayo ay lubos na kinalulugdan, anak na kinalulugdan ng Diyos. Kung tayo ay, ano yung 3 M? Makinig. Maisabuhay at maibahagi. Pag yung 3 yun nagawa natin, wow, ikaw ay isang anak kong kinalulugdan.
Kasi tinatanggap na natin ng bawat meron tayo na lahat naman temporary, di ba? Lahat ng material na bagay, trabaho, anak, apo, lahat. Buhay natin, temporary lang naman talaga eh. Sabi nga, ang buhay ng tao ay isang usok lang. Usok. Parang sigarilyo, pagbuga mo ng usok, yun lang ang buhay natin, nawawala. Wala na kagad. So, kinakailangan na tayo ay maging anak na ng Diyos. Spiritually. Sa panahon natin ngayon na hindi ba natin maabutan ang second coming? Meron tayong tinatawag na biglang kamatayan. Oh, lakas-lakas lang yan. Nakita ako ngayon. Ay, ha? Nasagasaan? Ay, nabangga. Eh, kung minsan yan, parang hindi natin mahal yung sarili natin eh. Minsan magmumotor tayo, walang helmet. Minsan makakita ako ng pamilya, mag-asawa, tapos yung anak nila nasa gitna, walang helmet. Hindi, at ba ito ng Diyos? Mahal ba natin ang ating mga sarili? O, saka lang tayo magtatanda pag sumabog na yung ulo natin. Kasi ang disgrasya din natin masasabi yan eh. Kaya malapit, kaya malayo, anytime, nandiyan yan. Kaya kailangan, preparado tayo. Yung pagbabalik ng Panginoong Hesus, hindi na pinakatakutan yan. Ay, dapat nga excited tayo. Kasi sa wakas, hindi ba, makakamta na natin yung buhay na walang hanggan, wala nang problema, wala nang sakit. At masarap maging anak ng Diyos. Spiritually. Amen. Kasi mararamdaman natin yung naramdaman ng Panginoong Hesus, yung kapangyarihan. Actually, being a child of God is, hindi na tayo ordinary eh. Hindi na. Kasi ang ordinaryong anak ng Diyos, ay ordinaryong tao pala, nagkakasala, wala sa kanya ang relasyon sa Panginoon. Actually, ang pagiging anak ng Diyos, relasyon yan eh. Relasyon. Yung boyfriend mo nga, girlfriend mo, hindi ka makatulog pag di mo nakikita, di mo na-chat, di ka nag-date. Eh di mas lalo na dapat, di ba, ang relasyon natin sa Panginoon. May connection yan. O pag may problema tayo, kanino ba natin nasasabi na gusto yung problema natin? Sa Diyos. May relasyon eh. Anak tayo ng Diyos. Ang anak, umaasa sa Diyos. Parang nung maliliit tayo, di ba? Oh, laging nakahawak yan kay nanay sa palda ni nanay pag tumatawid kasi nagtitiwala yung anak na, oh, pag kasama ko nanay ko, protected ako. May protection. Ganun tayo. Umaasa tayo sa Diyos. At mapalad tayo. Sabi nga sa sermon sa bundok, mapalad ang mga taong umaasa sa Diyos. Diba? We cannot rely without our own understanding, our own strength. Sapagkat tayo ay may limitasyon. Kaya pag may mga problema tayong kinaharap na, bakit pa ito nangyari sa akin? Kung kailan ako naglingkod sa Diyos, ganito pa nangyari sa akin. We cannot question God. Kasi limited lang ang isip natin. Lagi natin sabihin, Lord, let your will be done. Like what Jesus did. Hindi ba? Lagi yung sinasabi ko, anong kalooban mo, Lord? Malapit na ako ipako sa krus. Papahirapan nila ako, pero let your will be done. Kasi meron tayong human will eh. At mahirap na kalaban ng human will. Dahil lagi natin susundin, ito gusto ko, ito ayaw ko, ito, puro ako, no? Ako. But like Jesus, He's selfless. Hindi siya makasarili. Kaya dapat lagi nating isipin na pagiging anak ng Diyos, of course, hindi madali. It's a process. Pero once na naramdaman natin yung mga ginagawa ng Panginoong Hesus, tinutularan natin ng Panginoong Hesus bilang kapatid natin, sama sa langit, ay, daig pa natin ang pinakamayamang tao sa buong mundo. Daig pa natin ang pinakamatalino sa buong mundo. Why? Because nandoon na ang pagiging totoong anak natin ng Diyos. Amen. Narunong na tayo magpagaling ng mga may sakit. Hindi yung physical ha. Sabihin, kasi lahat naman tayo pag nagkakasala, meron tayong spiritual illness. Akala siguro natin, cancer, diabetes, yun na yung pinakamatinding sakit. High blood, hindi.
Actually, ang kinakaharap natin na totoong sakit ay ang kanser ng ating kaluluwa. Kanser ng ating kaluluwa. Yan ang pinakamatinding kinakaharap natin araw-araw. Kaya kailangan natin lumapit sa isang Diyos, the divine healer, ang Panginoong Jesus. At we cannot do that kung tayo ay mapagmataas. Amen. Lord, itong gusto ko, itong plano ko, but let your will be done, Lord. Yung bang siya na yung driver ng buhay natin. Lord, mahirap dyan sa kanan, pero sige, dyan ako sa kanan kasi dyan mo ko dinadirect. It's just a matter of pagsuko talaga, surrendering. Mahirap sa umpisa, magiging pabalik-balik tayo sa kasalanan. Pero, as time goes by, wala namang imposible sa Diyos eh. Kung hindi niya kaya magbago, huwag mo siya pilitin. Tayo ang magbago para sa Kanya, tayo mag-adjust. Ang anak ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos hindi pikon. Ang mga anak ng Diyos hindi mayabang. Ipanalangin. Amen. So nawa, itong mabuting balitang ito ay magbukas sa ating isipan na tayo ba'y anak ng Diyos na kinalulugdan. Amen. Ma-realize natin, mapagnilayan natin na araw-araw tinatanaw tayo ng Diyos mula sa langit. Naku, di ko na naman kinalulugdan tong brother o sister na to, ano tong anak ko to. Paano kung bigla na tayong kunin ng Diyos? Hindi naman natin masasabi sa Diyos na, Lord, 30 taon akong naglingkod sa'yo sa simbahan, Lord. Tapos yung araw lang ako nagkasala. Tapos bigla kinuha, no? Parang yung kwento na yung sa mayaman, na ang dami niyang ani. Tisira niya yung maliliit niyang kamalig, tayo siya ng malaki. At sabi niya, wow, magbubuhay, na ako doon. Kompleto na ako, kahit di na ako magtrabaho, may pagkain na ako, etc. Yung pala naman, nung araw na yon kukunin na siya. So parang ganun din tayo. Kung tayo anak ng Diyos, maramdaman natin yung pagiging anak natin. Tsaka Panginoong Jesus naman ang Panginoong Diyos naman kahit tayong gano'ng kasama, kaya tayong linisin. Tayo pinakamasamang tao sa buong mundo. Like, nung nangyari sa bundok ng Golgotha, nakapako ang Panginoong Jesus at dalawang magnanakaw, di ba? Yung isang magnanakaw, tinutuya siya. Yung isang magnanakaw, ano sabi niya? Panginoong Jesus, pag ikaw ay nasa paradise na, dalhin mo ko. Anong sagot ng Panginoong Jesus? Today I will bring you to paradise. Ganyan din tayo. Kaya, ang demonyo, demonyo talaga yan Sasabihin niya, hindi, makasalanan ka. Hindi, wala ka ng pag-asa. Oh, I'm a child of God. Tsaka demonyo talagang gagawin lahat yan para makuha yung kaluluwa natin. Lagi i-bring back yung mga past natin. Kaya humingi ng tawad sa Diyos. Alam na yung pinatawan, pinigyan tayo ng pagkakataon na magbalik loob. Tsaka ang demonyo, talo na yan. Remember, na si Jesus ay namatay at muling nabuhay, talo na yan. Trying hard na lang ang demonyo ngayon. Diba? Ano siya kapangyarihan sa atin? Kasi tayo anak ng Diyos. Kung nagkakaroon man siya ng pagsisingit, nakagkasala tayo, we should blame yung sarili natin. Kasi panalo na nga. God, Jesus Christ is a victorious God, tapos nanalo pa rin. So nawa, kapag nilay tayo, tagal-tagal ko nung naglilingkod sa Diyos, at bakit pa talaga ako ng Diyos? So, sumusuway pa rin ako sa Kanya. Kapag lihim tayo sa Panginoon, pero, makapaglihim pala tayo sa tao, hindi sa Diyos. Basang-basa ng Diyos ang ating pagkatao, ang ating lahat. So, magkaroon po tayo ng closing prayer. Muli, Panginoon, marami pong salamat sa pagbibigay mo ng yung mensahe sa iyong mabuting balita. Tuloy nga, Panginoon, na dumadating ang tayo na hindi mo kami anak dahil sa aming mga pagsuway sa mga utos mo, Panginoon, pagiging mapagmalaki namin. Nawa, Panginoon, sabi mo, cannot be your servant kundi namin papasanin ng aming sariling krus, tatalikuran ng aming mga kasalanan. Iwanan ng aming pamilya para sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord, na sa araw-araw
naman namin sa Pilipinas na makita sa aming pagiging kapatid namin ni Kristo. Dalangin ko, Panginoon, ng mga taong nakawalan ng pag-asa na para bang hindi na sila anak ng Diyos. Give them the wisdom, my Lord, ang humility na malaman na nandiyan ka lang bilang isang anak na nagkakaroon ng pagkakataon na nagiging prodigal son, daughter kami, pero nandiyan ka, nasasalubong at sayang naghihintay sa amin. Maraming po salamat, Panginoon. Bless us, Lord. Forgive us sa aming mga kailangan. Ama namin, sumasalangit ka, sabay na ngalan mo, sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa, para na sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakain sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami pahitusok-tukso, at hadyan mo kami sa lahat ng masama, sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So maraming pong salamat muli. Kung bibigay ni Lord ang January 12, 2026, sama-sama po tayo magnilay ng salita ng Diyos. At sana tandaan natin yung 3 M. Anong M? Tayo anak ng Diyos kapag tayo ay marunong makinig, magsabuhay, at maibahagi ang salita ng Panginoon. Tayo ay, sabihin nga tayo yung anak. Tayo yung anak na kinalulugdan. Amen. So maraming po salamat. And paki-share na po. Paki-share na po sa inyong timeline o sa inyong group chat ang mabuting balita sa araw na ito. Kung hindi man ito, punta kayo ng YouTube. Basta i-share nyo po. Maganda po yan. Ang blessing ni Lord kapag sinishare natin siya secretly. Maraming po salamat and to God be the glory.